Hello po! Welcome to the Alto Peakville Orchard Channel. Ako po ang inyong host, si Farmer Bogs. At sa ngayong episode, ipapakita ko po kung paano ako mag-double rootstock ng aking mga fruit seedlings. Bago po tayo magsimula, ihanda po muna natin ang ating mga gagamiting materials. So, in this case, ang una is yung cutter. Siyempre, dapat matalas. Straw na tali. At saka, grafting tape. Gagamit rin po ako ng grafting tape. So, ang una pong step ay ang pagdi-disinfect po ng ating cutter or gagamitin nating pang hiwa. So, iba lalagyan nila ng ng alcohol, or kung wala po kayong alcohol tulad ko ngayon, ang gamitin po na lang natin ay apoy. So, meron po ako nitong lighter. So, ko po yung initin ko po to. So, yan. Disinfected na yan. So, ito po ang puno nating i-dudugtong. So, tanggalin po muna natin to. So, ang napili ko pong idudugtong ay itong dalawang sangang ito. Ito pong isa ay Musang King Durian. So itong na-grafted na po, grafted na to. Ito namang isa ay mula po sa seedlings. So hindi po to grafted. So ang purpose ko po ngayon ay para idugtong tong dalawang to para maging mas matibay po. Ano po ba ang purpose na pagdo-double rootstock? Ang isang pinaka-importante para sa akin ay para mas matibay ang puno sa laban sa bagyo. Kasi dito po sa amin sa Leyte, laging po kami binabagyo at na-experience ko na po na sa iba kong mga puno na pag umabot na sa panahon na pwede na siyang mamunga, ay tinutumba po ng bagyo. So napaka-frustrating. Kaya ngayon, dino-double rootstock na namin ng aming mga pananim. So, ang una natin gagawin ay tabi muna natin itong tag. So, tingnan natin kung saan natin idudugtong to kasi depende rin sa flexibility nitong kanyang mga track. So, sa nakikita ko dito ko idudugtong to. Siguro ihiwa po ako ng mga 2.5 inches the sides para maidugtong ko itong dalawang to. Well, ang una kung una ay tatanggalin ko muna itong mga dahon. Para hindi po makasagabal. Yan. So, tanda mo rin kung saan, nakakalimutan. Ayan, no? Dito, hanggang dyan. So, magsasagawa na po ako ng hiwa. Susugatan ko po itong trunk ng durian. Yan po. Ayusin muna natin.
So ididikit po natin ngayon ng bahagyang ganon. Ididikit po natin ng ganon at tatalian. Ito pong isang to kasi maliit pa, hindi pa pwede nating ikabit dito. Maliit po yung trunk niya. So ang mangyayari nito, sa field ko na ito ikakabit. Tatalim ko muna sa field tong aking durian. At pag malaki na to, pwede ko na ikabit para maging triple rootstock na, hindi lang double rootstock. So, next step ay tatalian ko na po ng straw na hat na tali. So, dahan lang po, ipitan po natin pagkatali kasi paminsan-minsan hindi po nagdidikit yung kanyang trunk, so kailangan pilitin natin magdikit po to. Nga pala yung pagkatali natin, hindi po yung dikit-dikit, may gap po siya. So pagkaabot po natin sa dulo sa taas, ipapabarin po natin yung ating pagkatali at may gap rin po. Natin tuloy natin at ipapabalat po naman natin ito. Ganun lang po. Tapos na. At syempre, lalagyan po natin ng tag kung kailan po natin ito kinabit para meron po tayong alam po natin kung ilang araw o buwan na siyang nakakabit ng ganito. So kung gaano naman po katagal yung tali, depende na po yan sa experience ko po, depende po sa puno. Yung iba mas mabilis, yung iba mas matagal. So usually 3 months po yan. At saka advice po, pag tinanggal yung tali, yung nakatanim na po sa field, para pag transport po natin, hindi po siya matatanggal. At isa pong indication na kailangan ng tanggalin po yung tali, kung makikita nyo po na nag-girdling na siya. Ang girdling po, ibig sabihin parang nasasakal na po. Lumalaki na yung puno, tapos syempre yung tali hindi bumibigay, para siyang nasasakal. So, yan po yung indication na tatanggalin na po yung tali. Huwag po sana tayo magsawa sa katatanim. At lagi po sa akin, every year may bago po akong tinatanim sa aking farm.